mga hiwaga. Umpisahan ko po sa pagbanggit ng A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa sinumpang Satanas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Sa wikang Tagalog, sa ngalan ni Allah, ang pinakamabagin at ang pinakamawain. Bumasa ka, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha sa lahat ng bagay, na lumikha sa tao mula sa namuong patak ng dugo. Iyong basahin at ang iyong Panginoon ang mapagbigay, nagturo ng pagsulat sa pamamagitan ng panulat, nagturo sa tao nang hindi niya nalalaman. Ito po ang unang revelasyon ng Panginoon Diyos na bumaba sa lugar ng Makkah patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon po ay ating umpisahan ang patungkol sa mga engkanto. Lumikha ang Panginoon Diyos ng mga may buhay. Unang-una, ang pagkakalikha niya kay Adan, ang ating ama na si Adan, sumakaynawa ang kapayapaan. Si Adan ay nilikha sa pamamagitan ng pagsabi ng Panginoon Diyos ng kun fayakun, sa pamamagitan ng alikabok at ang kanyang hininga. Unang pagkakalikha ay kay Adan sa pamamagitan ng alikabok. At ang pangalawang pagkakalikha sa may buhay ay ang pagkakalikha kay Eva. Si Eva ay sa pamamagitan ng tadyang ni Adan. Siya ay nilikha ng Panginoon Diyos sa tadyang ni Adan. Yun si Eva. At ang pangatlong uri ng may buhay na nilikha ng Panginoon Diyos na tao ay ang pagkakalikha kay Hesukristo, na kung saan si Hesukristo ay nagmula kay Birhen Maria, ngunit walang ama. Ibig sabihin, si Birhen Maria ay walang asawa na sumaling sa kanya at nabuo si Hesukristo sa pamamagitan ng kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat ay ang pagkakalikha sa atin, na kung saan tayo ay napapabilang sa kapamaraanan ng pagsasama ng similya ng ating ama at ng ating ina. Ngayon po, dito sa daigdig, tayo ay may kasakasama. Katulad ng mga anghel. Ang mga anghel ay nilikha ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng liwanag. Ganun po ang pagkakalikha sa mga anghel mula sa sila sa liwanag, kung saan kaya ang kanilang tinatawag na mga attitude at mga ugali ay ang pagsunod lamang sa utos ng Panginoon Diyos dahil walang kadiliman sa kanila. Ngayon po, ang kabaligtaran naman ng mga anghel ay ang mga tinatawag mga engkanto. Sa wikang Arabic po, sila ang jinn. Wikang Arabic po ito, na kung saan sila ay tumutukoy sa mga engkanto na nagmula sa apoy na walang usok. Sila po ang mga engkanto na kung saan merong mamamabait na mga engkanto
At karamihan sa kanila ay ang mga tinatawag na mga sumusuway. Dahil sila ay may kadiliman sa kanilang tinatawag na pagkakalikha. Sila ay nagmula sa apoy na walang usok. Naaalala ko pa ang pagtuturo sa amin sa Islamic Center na sinasabi, bago ka matulog, kailangan manalangin ka. Ang kadahilanan po pala, dahil sa pagtulog natin, may mga tinatawag na elemento o mga engkanto na maaring gumambala sa ating pagtulog. Kaya naman, ang pananalangin sa gabi ay nararapat nating gawin. Ang Ayatul Kursi po, ito ang isinasabing na panalangin na napaka-epektibo sa pagtaboy ng mga masamang engkanto. Maging po sa ating pagkain, kung bakit dapat, kaya tinuturo din sa amin sa Islam na kapag kami ay kakain, gamitin namin ang aming kanang kamay. Dahil ang tinatawag na karunungan po dito, dahil ang mga satanas o ang mga engkanto, sila po ay tinatawag na kumakain sa pamamagitan ng kanilang kaliwang kamay, kung saan meron pong karumihan sa kanilang mga ginagawa. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon po, sinasabi na ang mga engkanto ay tinatawag na may sumusunod at may sumusuway. Karamihan sa kanila ay sumusuway dahil unang-una ang kanilang tinatawag na pinuno na si Iblis ay ang unang-unang lumabag sa kautusan ng Panginoon Diyos. Ang katunayan po sa paglabag ni Iblis na pinuno ng mga engkanto ay nung pinag-utusan sila lahat ng mga nilikha ng Panginoon Diyos, maging ang mga anghel, na nung unang nilikha si Adan, inutusan ng Panginoon Diyos ang lahat ng mga nilalang, kabilang ang mga anghel at ang mga engkantong ito, na magpatira pa kay Adan. Lahat po ng mga anghel, sila ay sumunod sa kautusan ng Panginoon Diyos. Sila ay nagpatira pa bilang paggalang at pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban kay Iblis na tinatawag na pinuno ng mga engkanto. Siya po ay nagmalaki at sinabi niya ang kadahilanan niya dahil si Adan ay nilikha lamang sa alikabok at siya ay nilikha sa apoy na walang usok. At ang alikabok na ito ay kanya lamang inaapak-apakan. Kaya umiral doon po ang pagmamataas ng satanas na ito na si Iblis. Kaya naman, ang ugaling pagmamataas o pride ay kailangan hindi po natin tataglayin yan. Tayo lagi magpapakupop sa Allah sa pagbanggit ng A'udhu billahi minash shaitonir rajim. Nang kahulugan po nito ay ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa isinumpang satanas.